Dalawa pang magkahiwalay na insidente ng sunog ang nangyari sa Magdamag. Sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City, isa ang patay matapos masunog ang 8 bahay. 100 bahay naman ang nilamon din ng apoy sa port area sa Maynila. Makibalita tayo kay Victoria Tulad. Sa cellphone video na ito, makikita ang naglalagablab na apoy habang nasusunog ang 8 bahay sa Barangay Holy Spirit, Quezon City, pasado 11:30 kagabi. Agad itinaas sa ikalawang alarma ang sunog na nirespondihan naman ng 9 na truck ng bumbero. Masigit po hindi kami makapasok ma'am, lalayo po ng sunog nandun po sa gitna. Tapos umikot po kami kasi ang lalayo po dito. Pagkatapos ng halos 1 oras, nagdeklara ng fire out. Isa ang kumpirmadong patay, ang 22 anyos na si JP Nilyusgin. Sa tindi ng pagkakasunog, halos maabo na ang kanyang bangkay. Kwento ng kinakasama ni Nilyusgin na si Armina, natutulog na ang biktima nang mangyari ang sunog. Lasing daw ito kaya posibleng hindi agad nagising kahit may apoy na. Pinapasok na po namin yung bayaw niya. Pero hindi na po nakapasok kasi po may sunog na po sa hagdanan niya. Nagsalita pa po siya noon. Ano sabi? Sabi ko daw po yun. Sabi ko bumaba ka dyan. Sabi ko may sunog. Pero hindi na nakababa si Nilyusgin. Sabi ni Armina, baka nagmula ang apoy sa nakabukas nilang kalan. Tinatayang 50,000 piso ang halaga ng mga nasirang ari-arian. Ang ibang residente, nagpapasalamat na kahit paano, may mga naisalba pa silang gamit. Agad itinaas sa 5th alarm ang sunog sa port area Barangay 650 sa Maynila. Mabilis kasing kumalat ang apoy na nagsimula ilang minuto bago mag-alas 4 ng madaling araw. Ang mga residente nagmamadaling magsalba ng mga gamit. Ayon sa Manila Fire District, 200 pamilya ang naapektuhan at 100 bahay ang nasunog. Origin nito sa isang second floor na bahay. Ang problema, ayaw mag-default ng information kung sino yung may-ari. Imbestigahan pa ng arson investigator natin dyan. Usually, sabi naman ng mga witness natin kanina, pwedeng pagmulan nito kuryente. Wala naman daw nasaktan sa sunog, pero aabot sa 2 milyong piso ang halaga ng nasirang ari-arian. Si Saida Mintahang, tinatayang 100,000 piso raw ang nalugi matapos masunog ang mga paninda niyang appliances. Nung nagising kami, sumisigaw ng mga sunog, tinignan namin, malakas na. Ang ibang tindahan natupok na. 45 truck ng bumbero ang rumisponde sa sunog. Wala kami nakuha kahit isa. Siniguro ko lang yung mga apo ko eh. Bahala na yung mga gamit dyan, maano mo pa naman yan eh. Victoria Tulad, GMA News.